Ayun, I better go to the bank and put my money right there right away. Mahirap na yung nagbibiyahe ako o kaya naglalakad ako dyan na naglalakad sa aking mga business meetings. Tapos biglang may stalker ako. Malay mo, di ba? Pag stalker ang isang tao, hindi mo na alam if what he's capable of doing. Kasi first of all, he already in the position where gusto niyang puntahan kung saan ako. So what's next? Dahil sa selos or whatever, malay mo, he's gonna hurt me, he's gonna hold up me or whatever, di ba? A stalker will always do something kasi yung obsession niya, yung obsession niya sa'yo o kaya sa akin, talagang nadadagdagan na talaga ng spirit of ganid. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya maganda na lang, isave ko yung pera ko. Diba? Kasi yung kasi totoong pera yun eh. Hindi naman yung basta-basta na lang nagpakita ako ng mga play money before because yun ang ginagawa ng ibang tao. Diba? Plus, yun yung galing doon sa Museum of Selfies. Kaya yun ang pinakita ko. Diba? Sinadya ko talagang ipinakita yon. Kaya, kung kaya akong magpakita ng fake money, kaya rin yung iba. Kasi, madali lang naman eh. At least ako, I was very, very, I was very, very honest na talagang pinakita ko talaga. Talagang sinut ko talaga. Yan. Sinut ko talaga na makita ko para makita nila na copy talaga. So, yun ang pagkakaiba na may mga pera na talagang ifila-flaunt nila, pero puro mga peke naman. At least ako nag-flaunt ako, talagang sinadya kong peke yon dahil ayoko talaga na malaman ng mga tao na nandito ako nagbibili ng pera pagkatapos meron pala akong mga pera dyan na na $5,000. Pero the truth is, meron talaga akong totoong mga pera. Yun nga lang, hindi pwede yung basta-basta na lang kung saan-saan ko dadalhin or whatever. Kailangan makita talaga nila na dinadala ko talaga sa bangko para at least kahit sundan ako ng stalker ko, wala na siyang makita. Dahil naitabi na sa bangko. Diva. Ito, $2,000, tigo 1,000 nakalagay. Kaya hindi ko na talaga sinasabi kung saan ako pumupunta. Sinasabi ko lang may lakad ako pero hindi ko na talaga definite na sinasabi kung saan yung lugar kasi mahirap na. Kasi magmula nung nalaman ko may mga stalker pala ako, lalo yung nag-i-stalk sa akin, pagkatapos mamaya't maya, nag-text siya sa asawa ko, pagkatapos tinatanong-tanong ko, totoo ba na tapos may office daw ba dito sa Las Vegas or whatever. Oh my God! I mean, he's gone that far. So, ibig sabihin talagang may balak na talaga itong masama. Di ba? Mag-iingat-ingat, di ba? Hirap na eh. Ayun. Kasi pag naglalakad lang ako, pupunta ng bangko. Talagang simpleng-simple lang talaga. Hindi ako naka-makeup. Hindi na yung simpleng tao ka lang. Kasi baka mamaya, if you are attracting, tapos mamaya may mga ibang tao dyan. Hindi mo lang kasi alam. Dito sa Las Vegas, anywhere, pwedeng may mangyari. Kahit saan ka nga, di ba? Kahit sa Pilipinas, whatever. Hindi mo alam na anything can happen. It's either ikaw ay kilala or hindi. Basta, pag nagkataon na talagang may tao na talagang pinasukan ng demonyo o kaya ay spirit of greed, katulad ng stalker ko, mahirap na yun, di ba? Lahat ng mga yun ay talagang spirit of jealousy. Ano bang rason bakit niya ako sinundan doon o bakit niya ako para ipahiya o kaya para embarrass or whatever, 'di ba? Pero tingnan niyo, he found out na talagang general manager ako ng Burger King. So siya yung napahiya pag sasabihin niya na nakakahiya daw ako dahil bigla na lang daw ako hindi nakakahiya yung magbitiw sa isang trabaho na alam mo na meron kang mas magandang opportunity. Diba? Kahit sino naman. Kaya ako, palipat-lipat ako kasi once na merong ibang opportunity, mas magandang opportunity, mas malaki ang kita. Bakit hindi? Tanga ka na lang pag hindi mo pa sinunggaban kung ano yung mas magandang opportunity. Kaya yung mga tao na nanghuhusga, na sabihin nila na, diba? Hindi naman daw ako nagtagal, whatever. Well, at least sa dinami-daming mga libo-libong mga nag-apply bilang general manager, ako yung napili.
It so happen nga lang na ako yung nag-quit kasi nga naman sabi ko, bakit nga pala ako bibitaw sa mas magandang oportunidad. I-spend ko yung time ko nun habang buhay itong habang buhay yung karir na kailangan hangarin natin, di ba? Hindi yung pansamantala lang. Yung pansamantala lang, pagkatapos, merong biglang dumating na mas magandang opportunity, bakit yung susunggaban? Tanga ka na lang o hindi mo susunggaban. Ganun lang yun. Kaya yung nagsabi na, oy, nakakahiya daw ako dahil ako daw single. Hindi ako nagsingle. Nakakahiya yung nalaman mo na talagang general manager ako, o di sampal yun sa iyo. O diva, stalker, baka mamaya sa pagkaka-stalk mo sa akin, baka mamay kung ano pang balak mong gawin sa akin, kaya hindi ko nasasabihin sa iyo kung saan ako. O diva, pero walang mag-i-stop sa akin na magpo-post kung anong ginagawa ko, okay, kung saan ako pupunta. Kaya nga lang, I don't give the right information kung saan ako dahil hindi ako ganun kasing tanga. Diva, nakala nyo. Ayun ako, makaalis na nga. Para ma-save ko yung pera ko bago ako pupunta sa next schedule ko. Next business schedule. Para magkapera ulit.